Hello guys! Another update dito tayo sa Quick News for today guys. Meron na naman tayong Pilipina na na-suffocate guys, na namatay. Confirm na naman na Pilipina siya guys. So, tatlo sila na namatay pero isa lang na confirm na Pilipina. So guys, ginawa kasi nilang heater yung charcoal and then ayun, na-suffocate kaya namatay si Pilipina. Condolence to the family and rest in peace Pilipina, rest in peace sa ating kababayan, no? And guys, still ongoing pa rin yung topic about the two Pilipina guys, no, na pumatay and namatay. So another na naman ngayon guys, no, na Pilipina na suffocate. So this incident happened last on January 2. So ngayon ko lang na nag-research kasi ako, ngayon ko lang nakita. So, I'm just posting this my information. Guys, meron lang akong konting i-advise guys, no. Sa mga magbabalak pa lang na mag-abroad, no, or gusto nyong mag-working like domestic helper. Kasi, alam nyo naman guys, no, sa Pilipinas, lalo na yung mahirap, lalo na yung kagaya ko na hindi mayaman. Yung bahay natin is open. So kahit na mag-uling tayo doon o magluto tayo ng kahoy, hindi tayo namamatay, no? Kasi nga open area, yung hangin makalabas pasok ba. So kung pumunta kayo sa abroad guys, so kailangan din ng kunting ingat ba, no? Yung parang isipin nyo din ba na pag pumunta kayo doon, lalo na pag winter season na, so yung mga other employer kasi hindi nagbibigay ng mga heater, diba? Kasi sa sobrang lamig. So maisip nyo na maggawa kayo ng uling para lang gawin yung heater. So guys, huwag yun yung gawin guys, kasi yung usok ng charcoal guys, makakaroon ng yan guys, yung poisonous, pwede kang toxic, pwede kang poison ba, correct me, mayroong or toxic, dapat pumasok doon yan sa pag naamoy mo, hindi mo na malaya, natulog ka, ilagay mo dyan yung uling. Kahit naman hindi yan siya umusok, pag close gani ang area, yan, may incident talaga na makamatay talaga yan. So no, ingat lang, no, lalo na yung mga iba kasing employer, lalo na yung mga baygon, baygon pa yun, yung pang-spray ka sa mga insekto. Kasi kasagaran dito sa abroad guys, pag makakita silang lumilipad ng mga flies or ano pa yun, mga gumagapang, sasabihin nila, oh, sprayan mo yan, sprayan mo lahat yan, kahit na nandyan ka, mag-sprayan sila, sprayan mo yan. Oh, diba, pag isprayan mo yun na nandyan ka guys, so close yung yung bahay na yun, kasi hindi yan katulad ng Pilipinas na open, close yan, so naaamoy mo yun, so baka mapoison ka, diba, mapoison ka, or hindi natin alam anong mangyayari, no. Ingat lang, no, pag magsabi yung amo mo na ganyan, kailangan tulog yung area na yun, kunyari sa kitchen lang yan, doon ka mag-spray, and then yung time na yun sa gabi mo gagamitin, and then i-close mo yun, and then aalis ka para yung amoy ng mga baygon hindi mo maamoy, walang makakaamoy kahit sino, kasi baka ikaw pa'y ma-blame
Kasi ikaw ang gumagawa niyan, no? Diba? Ikaw ang gumagawa mag-spray. So, baka may mapuison na iba. O, okay lang kung mapuison yung mga tawag nito, yung mga langaw or mga ants. Yung mga anak nila, baka ikaw papagbintangan, no? Simba ko lang palayo. So, another, yung Clorox. So, I have friend of mine na 4 years yata siya nagtrabaho na lagi niyang, yung amo niya, lagi siyang pinapagamit ng Clorox. Oo. Every maglinis siya, may Clorox. Talagang binubuhos ba? Yung parang, pag nagugas ng plato, parang binubuhos na talaga yung Clorox ba doon sa lalagyan ng plato para maalis daw yung bakterya. So, ito naman si kababayan natin, siyempre sinusunod niya yung amo niya. So, tuwing maghuhugas siya, may Clorox, amoy na amoy, and then lahat ng floor niya, CR niya, amoy na Clorox. Pero yung employer niya, hindi nakakaamoy ng Clorox kasi nandun siya sa sa room niya parating nakamukmuk, diba? So, ang nakakaamoy ng Clorox, yung si kababayan. So, ngayon, so siya, sa 4 years niyang nagtatrabaho, nagkakaroon siya ng cancer. Diba? So, hindi natin alam kung saan part ng katawan natin saan manghihina, no? Sa Clorox ba yung ginagamit niya or sa parati kasi siyang stress sa pamilya niya o dubli-dubli na. Pero talagang meron talaga yan. Proven yan na nakaka-toxic yan ba? Hindi maganda pag naaamoy. Diba? Pag maggamit ka niyan, kailangan naka-close na hindi mo maamoy. So, mag-explain ka sa amo mo. Kagaya ako, ini-explain ko talaga ng mabuti. Sabi ko, madam, pag maggamit ako niyang tawagan niya ng pang-spray, sabi ko, kailangan sa gabi. Huwag ngayon na nandito tayo na nagluluto kasi not good yan. Nakakasira yan sa katawan, hindi natin alam. Diba? Ganun. Para po na sa ating sa ating kalusugan o kunting kaalaman, 'di ba? Mga ganun. Di ba? Kunting kaalaman lang para po na sa hindi natin ma-prevention natin yung mangyayari na dapat hindi mangyayari, no? So, going back sa topic natin about that kababayan na namatay sa esophageal, no? Siguro lang, no, siguro lang, baka lang natulog sila, no? Ginawa nilang heater yun, no? Tapos close masyado ang room, kaya kawawa naman, kaya doon na si kabayan. So, yan lang ang may topic ko for us for now kasi wala pa talaga akong information about that, dalawa niyang kasama, no, na namatay. Hindi ko alam kung Pilipina ba yun o ibang lahi ba. Basta yung isa confirm na Pilipina. Sunod-sunod na talaga, no, nangyayari dito sa Kuwait, sa mga kababayan natin. I'm so sad talaga. So, yun lang, no. Ingat lang tayo dito sa ibang bansa bago tayo mag-abroad. Kailangan natin yung isip natin na maging malawak para maiwasan natin yung mga disgrasya na hindi dapat mangyayari. So, thank you guys and see you my next video. I'm sorry. See you my next video and bye-bye.